Kamusta siya, ma? Tanong ng binata. Tumingin kay Angelo ang kanyang ina. Lahat ay gagawin niya para sa kanyang ina. Naging malulungkutin kasi ang kanyang ina pamula nang namatay ang kanyang papa at dala din ng panghihina nito dahil sa sakit sa puso sa edad na 52. Kaya lahat ng hinihiling ng kanyang ina ay ibinibigay niya agad. Maliban na lamang sa kahilingang mag-asawa na siya at bigyan ito ng maraming apo, especially mga babaeng apo. Matagal na kasing gustong magkaroon ng anak na babae ng kanyang ina, pero dahil sa nangyari sa kanyang ama, ay nawalan ito ng pag-asa. Natutulog pa rin siya. Hindi naman malalim ang mga sugat niya sa katawan. Ilang araw lang ay gagaling na ang mga yon. Halatang napakahirap na pinagdaanan niya bago mo siya makita sa manggahan. Naaawang sabi ng kanyang ina. Napakaganda niya. Ano kayang nangyari sa kanya? Tanong pa ng kanyang ina. Yun din ang gusto kong malaman, mama. Bigla na lamang siyang sumulpot sa manggahan ng ganoon ang ayos. Paliwanag ni Angelo. Sige na, bumalik ka na sa farm at doon ka na muna matulog sa guest room. Sabi ng kanyang ina. What? Napakalakas na sabi ng binata. Bakit? Isang gabi ka lang namang hindi matutulog sa kwarto mo at hindi pwedeng abalahin ang tulog niya. Sagot ng ina. Walang nagawa si Angelo kundi sundin ang sinabi ng kanyang ina. Pasado 5:00 na nang makabalik si Angelo sa mansyon dahil sa dami ng nakatambak na gawain sa farm. Nagdiretso siya sa kanyang kwarto. Pagpasok ay agad niyang nakita ang babae. Nakahiga pa rin ito sa kanyang kama. Lumapit at umupo siya sa gilid ng kama para matitigan nito. Kakaiba pala ang ganda ng babae, lalo na sa malapitan. Maamong muka, malalantik ang pilik mata at matangos na ilong. Napatitig siya sa labi ng dalaga. She had sexy lips that were now pale in color. Bulong ng binata sa sarili. Napalunok siya nang mapatingin din sa katawan ng babae. Pero agad ding napatayo nang gumalaw ang babae at dahan-dahang nagmulat ng mata. Iginala ng babae ang paningin hanggang sa makita siya. Bigla itong nagsumiksik sa headboard. Muling umupo ang binata sa gilid ng kama at hinawakan ang babae sa balikat. Huwag ka munang gumalaw. Hindi niya pa natatapos ang sasabihin nang biglang tabigin ng babae ang kamay niya. Don't touch me! Sino ka? Isa ka rin ba sa mga tauhan niya? Tila naiiyak na tanong ng babae. Huminahon ka, miss. Hindi ako masamang tao. Walang mananakit sa'yo dito. I'm Angelo Benaventura. Nakita kita kanina sa manggahan ko. Hindi mo ba naaalala? Tanong ng binata. Umiling ang babae. Buenaventura? Yes, why? Tanong ng binata. Where am I? Litong tanong ng dalaga. Nasa Hacienda Buenaventura ka. May masakit pa ba sa'yo? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? O tatawagan ko ang pamilya mo? Tanong ng binata. Marahas ang naging pag-iling ng babae. No please, wag. Biglang natakot na sabi ng dalaga. Tinitigan siya ni Angelo. Anong nangyari sa'yo? Tumingin ang babae sa kanya at nangilid ang luha. May humahabol sa akin at gustong pumatay sa akin. Iyak na sabi ng dalaga. Nagulat naman ang binata sa nalaman. May gustong pumatay sa'yo? Bakit? Gusto mo bang dalhin kita sa pulis? Sabi ng binata. Hindi makakatulong yun, sabi ng dalaga. Kailangan ng pamilya mo na malaman na nandito ka at malaman na safe ka. For sure, nag-aalala na sila sa'yo. Let me contact them and ako na ang bahalang maghatid sa'yo sa kanila, sabi pa ng binata. Tumingin ang dalaga sa binata. Can I use your bathroom? Pakiusap ng dalaga. Inalalayan siya ng binata at inihatid sa kabilang kwarto. Dahan-dahan na isinara ng dalaga ang pinto.
Tinitigan niya ang sarili sa salamin. Kailangan kong gumawa ng paraan para manatili ako sa bahay na ito kahit sandali lang panahon. Kailangan kong manatili dito para makaisip ako ng paraan para makuha ka, Tyrone, at mapagbayad sila sa ginawa nila. Kaya kailangan kong mabuhay. Bulong niya sa sarili. Tumulo ang kanina pang pinipigilan niyang luha. Please don't give up, Tyrone. Alam kong hindi ka niya sasaktan hanggang hindi niya ako nakikita. I love you so much. Bulong ng dalaga. Sabay pahid niya ng mga luha at tumitig sa salamin. Don't worry, you will be safe with me. Naalala pa niyang sabi ni Angelo Benaventura sa kanya. Nasabi na rin iyon sa kanya ng isang tao na labis niyang minahal. Pero nasa na ito ngayon? Iniwan siya ng lalaking minahal nang wala man lang pasabi. Nalaman na lamang niya na umalis ito ng bansa at may iba ng babae. Hindi niya alam kung kinasal na ba ang lalaki o ano na ang nangyari dito. Napaismid ang dalaga saka umiling. Angelo and Jericho Benaventura. Magkapatid nga talaga sila. Mahilig mangako, hindi naman kayang panindigan. Sabi niya sa sarili. Ilang saglit pa ay narinig niya ang pagkatok sa pinto. Miss, ayos ka lang ba? Tanong ni Angelo. Wala na siyang pagpipilian kundi ang gumawa ng paraan para manatili sa mansyon. Agad niyang hinawakan ang kanyang sikmura at nagduduwal sa lababo. Biglang bukas ang pinto at lumapit sa kanyang binata. Miss, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito. Hindi niya maiwasang makonsensya sa gagawin niyang kasinungalingan. Tumingin siya kay Angelo at umiling. Wala akong lugar na pwedeng puntahan. I'm pregnant, mahinang sabi ng dalaga. Nagulat naman ang binata sa kanyang nalaman. Nasaan ang pamilya mo at ang asawa mo? Tanong nito. Namatay ang magulang ko sa aksidente at wala naman akong asawa. Hindi kami kasal at wala na siya. Umalis siya ng bansa, sabi pa ng dalaga. Galit na tumingin ang binata sa kanya. Iniwan ka niya kahit alam niyang dinadala mo ang anak niya? Tanong ng binata. Napayuko naman ang dalaga sa pagkapahiya. Hindi niya alam na buntis ako. Nakayukong sabi ng dalaga. Napailing ang binata. And now you're here, begging me to let you stay here, in your current condition. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao dito? Galit na sabi ng binata. I'm sorry, I just need... Marahas na napabuntong hininga si Angelo. Mabuti pa'y magpahinga ka na and find some other place to stay. Pero, hindi na niya naituloy ang sasabihin nang bigla na lamang tumalikod ang lalaki at naglakad palabas ng pinto. Naiwan naman na napaiyak ang dalaga. Saan na ako pupunta ngayon? Kailangan ko ng sapat na lakas bago ko sila harapin. Bulong sa sarili. Nakaupo si Angelo nang dumating ang mama niya mula sa bayan. Tumayo siya at agad na kinuha ang mga dala ng kanyang ina. Ano ang mga to, mama? Tanong ng binata. Mga damit yan para sa babae na nakita mo kanina. Kailangan niya nang maisusuot habang andito siya sa atin. Sabi pa ng ginang. Paalis na siya, ma. At nakausap ko na siya kanina. Sabi ng binata. Ano? Bakit siya aalis agad? Maayos na ba ang lagay niya? Nag-aalalang tanong ng kaniyang ina. Dahil gusto ko siyang umalis. Hindi natin siya kilala. At hindi natin alam kung saan siya nagmula o kung anong problema ang ibibigay niya sa atin. Malamig na tugon ng lalaki. Napasinghap ang kaniyang ina. Angelo, kailan ka palaging ganyan kababaw? Naririnig mo bang sinasabi mo? Galit na sabi ng ina. Ma, wag na kayong mangialam sa desisyon ko. Dahil para din sa inyo ang ginagawa ko. At ang gusto ko ay umalis siya dito. Sabi pa ng binata. Pababa na sana si Rika sa hagdan nang marinig niya ang sinasabi ni Angelo sa kanyang ina. Ano bang napag-usapan niyo kanina?
At bakit gusto mo siyang umalis dito? At naging ganyan ang ugali mo ngayon, iho? Tanong pa ng ginang. She said she wants to stay here kasi wala na siyang mapuntahan at wala na din siyang magulang dahil sa aksidente. Sabi ng binata. Ganun naman pala. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Kailangan niya ng matutuluyan. Saka malaki ang bahay na ito. Hindi naman siya makakaskip dito. Sabi pa ng mama niya. Ma, buntis siya. At malay ko ba kung saang lupalot ng mundo ang ama nang dinadala niyan? Halos pasigaw na sabi ni Angelo. So that's it? Kaya ka nagagalit dahil buntis siya at walang amang bata? Anak, mas kailangan niya tayo sa kondisyon niya ngayon. Hindi ka ba naaawa sa walang muwang na sanggol kung papabayaan natin sila na walang matutuluyan? Mahinahong sabi ng ginang. They can rent apartment somewhere. Doon sa hindi sila makikita nang humahabol sa kanya. Kahit akong magbayad nun, wag lang siya dito. Sabi ng binata. Angelo, ano ba ang masama kung buntis siya? Naiinis na sabi ng mama niya. Walang masama kung buntis siya. Kaya lang ay walang ama ang bata. Ano naman ang sasabihin ng mga tao dito? Nagpatira na naman ako ng... Hindi niya natapos ang sasabihin nang sumagot ang kanyang ina. Tell them it's yours. Suhestyon ng mama ni Angelo. What? Gulat na sabi ng binata dahil sa sinabi ng ginang. That's final, Angelo. Hindi aalis ang babae na yon sa pamamahay nito. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao at makikinig ka sa akin. Maotoridad na pagtatapos ng ginang sa usapan nila. Wala nang narinig ang dalaga na salita mula kay Angelo. Pero alam niyang galit ang binata. Tumalikod na siya at humakbang pabalik sa kwarto. I'm sorry, Angelo. Pero kailangan kong magsinungaling dahil kailangan kong manatili dito. Bulong ng dalaga sa sarili. Narinig niya ang pagkatok sa pinto ng kwarto ng kanyang inuukupa. At nakita ang pagpasok ng may edad na babae. Nakangiti ang ginang sa kanya at may hawak na tray na naglalaman ng pagkain. Napansin din niya si Angelo na kasunod ng mama nito. Hindi nakangiti si Angelo, pero hindi din naman mukhang galit. Nakatitig lamang ang lalaki sa kanya. Ikinailang niya ang tagpo na yun, kaya itinuon niya ang tingin sa ginang na palapit sa kanya. Iha, dinalhan kita ng pagkain dahil sigurado akong gutom na gutom ka na. Sabi ng ginang, sabay patong ng pagkain sa kanyang tabi. Tiningnan niya ang tray. Ngayon na naamoy na niya ang pagkain, ay saka lamang niya naramdaman ang matinding pagkagutom dahil kagabi pa siya hindi kumakain. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa ginang. Maraming salamat po at pasensya na rin po kayo sa abalang ginawa ko. Huwag po kayong mag-alala, bukas ng umaga ay aalis na ako. Sabay sulyap niya kay Angelo. Pero iha, sabi sa akin ni Angelo ay wala kang matutuluyan. Hindi mo naman kailangang umalis ka agad. Lalo na, dyan sa kalagayan mo ngayon. You're pregnant. Ilang buwan na ba yung dinadala mo? Tanong ng ginang. Bigla siyang natigilan sa tanong ng ginang, kaya bigla siyang napayuko. 2 months na po. Mahinang sabi ng dalaga. Nararamdaman pa din niya ang matiim na pagtitig ni Angelo, kaya hindi niya magawang mag-angat ng tingin. Hindi niyo na po ako kailangang kupkupin. Ayoko na pong makaabala pa ng malaki. Nahihiyang sabi ng dalaga. I insist. Kung ano man ang sinabi sa iyo ni Angelo kanina, ay wag mo na lang intindihin. You can stay here as long as you want. I can take care of you and your baby. You can use the guest room during your stay. Nakangiting sabi ng ginang. Maaari ko bang malaman ang nangyari sa iyo, iha? Sinabi ni Angelo na sinabi mo raw sa kanya na may gustong pumatay sa iyo. Puno ng pagtataka at pag-aalala ang mata ng ginang. Yumuko siya. I'm sorry, ma'am. Pasensya na. Pero hindi ko po magagawang sabihin. I'm really sorry. Naiiyak na sabi ng dalaga. Tumango naman ang ginang. Nasa muka ang pag-unawa sa hindi niya pagsasabi na nangyari sa kanya. Naiintindihan ko, iha.
Huwag kang mag-alala, ligtas ka dito sa hasyendang ito. Pinamili pala kita kanina sa bayan ng mga damit mo. Tawagin mo na lang akong mama. Habang nandito ka, nakangiting sabi ng ginang. Napatingin ang dalaga bigla sa ginang. Pero, kung hindi ka mapalagay, ay Doña Olivia na lamang. Malimit iyon ang tawag sa akin ng mga kakilala ng anak ko. Putol ng ginang sa kanyang sasabihin. Dito ka muna, iha, at ipapaayos ko ang kwarto na lilipatan mo. Paalam ng ginang. Naiwan naman si Angelo na nakatitig sa kanya. You can eat. Huwag kang mag-alala dahil walang lason yan. Sarkastikong wika ni Angelo. Halata sa lalaki ang pinipigilan na inis. Naramdaman niya ang paglakad ni Angelo papalapit sa kanya. Nakita niya nang ilagay nito ang paper bag sa ibabaw ng kama. Ito yung gamit na pinamili ni mama para sa'yo. Be grateful dahil maunawain ng mama ko. Gusto lang talaga niya na magkaroon ng anak na babae. At bigla kang sumulpot dito na halos gusto ka na niyang ampunin. How long will you stay here? Walang emosyon na tanong ng lalaki. Napatingin naman ang dalaga kay Angelo. Gustong gusto talaga siyang paalisin ng lalaki. It won't be long. I will do everything to repay you. Everything you want me to do. Just let me stay here until... Hindi niya na ituloy ang sasabihin. Hanggang kailan nga ba? Until when? Tila naiinip na tanong ng binata. Napayuko ang dalaga. Hanggang sa mga anak ka? Tanong ni Angelo. Pero wag na wag mong hahayaang mahalin ka ni mama ng sobra. Because sooner or later, you will leave. At ayokong masaktan siya. Naiintindihan mo ba? Seryosong sabi ng binata. Kumain ka na. Pagkatapos ay lumipat ka na sa guest room. Dahil gusto ko nang magpahinga dito sa kwarto ko. By the way, I need to know your name. Rica. Rica de Castro. Mahinang sabi ng dalaga. Okay, nice to meet you, Rica. Yun lang at lumabas na ng kwarto ang binata. Sinalubong si Angelo ng mama niya pagbaba niya ng hagdan. Napabuntong hininga siya dahil alam niyang kahit ano ang gawin niya at sabihin ay hindi na magbabago ang pasya ng ginang. Rica. Rica ang pangalan niya, ma. Magpahinga ka na, ma. Marami pa din akong kailangang asikasuhin. Sabi ng binata. Angelo, huwag mong susubukan na imbestigahan si Rica. Sana maintindihan mo ko. Sabi ng ginang. Napailing ang binata. Alam talaga ng kanyang ina ang tumatakbo sa kanyang isipan. Mama, hindi natin siya kilala. Hindi natin alam kung totoo bang sinasabi niya. Malay natin kung masama siyang tao, kaya may humahabol sa kanya. Magtitiwala na ba agad tayo? Tapos ano ang mangyayari? Lulukohin lang din tayo sa huli? Ma, ilan na ba ang kinupkup at inalagaan niyo? Pero iniwan lang kayo matapos makuha ang gusto nila. Seryosong sabi ng binata. Stop it, Angelo. Desisyon ko ang panatilihin siya dito at ako ang masusunod. Ipagkakait mo ba sa akin ang bagay na ikakasiya ko, anak? May malungkot na matang sabi ng ginang. Napabuntong hininga ang binata. Ang gusto lang niya ay mapasaya ang kanyang ina. Pero ayaw niyang masaktan na naman ang kanyang ina, lalo kapag naisipan ng babae na yon na umalis sa lugar nila. Pero wala siyang magagawa kung ang desisyon ng ina ang ikakasiya nito ay ibibigay niya. Sana lang ay hindi nagsisinungaling si Rica sa kanya at sa kanyang ina. Maagang nagising si Rica kinabukasan para tumulong sa mga katulong sa paghahanda ng agahan. Inayos na niya ang lamesa nang pumasok sa dining area si Doña Olivia. Iha, hindi mo na kailangan tumulong sa kusina. Bisita ka namin dito. Masuyo na sabi ng ginang. Halika, umupo ka na at kumain. Hindi pa masyado magaling ang sugat mo. Huwag ka munang magpagod. Sabi pa nito. Ayos lang po ako. Ito lang po ang magagawa ko para mabayaran ko kayo sa pagpapatuloy niyo sa akin dito. Wika ng dalaga. Tinapos muna ni Rica ang paghahanda ng lahat ng pagkain bago naupo. Napatingin siya sa pintuan nang pumasok si Angelo at naupo sa katabing silya ng kanyang ina.
Angelo anak, kumain ka muna bago ka pumunta sa farm. Magpapakabisi ka na naman doon at makakalimutan mo na naman kumain. Utos ng ginang. Hindi na ma, magkakape na lamang ako. Sagot ni Angelo at inabot ang isang tasang kape na nilagay ng katulong sa tapat nito. Oo nga pala ma, gusto ko sanang isama si Rika sa farm. Napatigil si Rika sa pagsubo ng pagkain. Bakit mo naman isasama si Rika? Wala naman siyang magagawa sa farm at kailangan niya pang magpagaling, sabi ni Doña Olivia. Mas makakabuti kung makikita niya ang kabuuan ng farm, diba? Saka para hindi siya mabagot dito sa bahay. Sabay tingin ng binata sa dalaga. Marahan siyang tumango. Nakuha agad niya ang ibig sabihin ng binata. Ayaw ni Angelo na manatili siya sa loob ng mansyon para hindi siya masyado mapagtuunan ng pansin ng mama nito. Ayos lang po yun sa akin. Baling niya sa ginang na nasa mukha pa rin ang pag-aalala. Uminom ulit si Angelo ng kape bago tumayo. Hihintay na lamang kita sa labas, sabi nito. Pagpasensyahan mo na lamang si Angelo, iha. Nagkaganyan lamang yan, pamula na magkahiwalay sila ni Amara, sabi pa ng ginang. Aalis na po ako. Baka po hindi magustuhan ni Angelo kung paghihintayin ko pa siya ng matagal, sabi ng dalaga. Pagkatapos ay lumabas na rin siya sa mansyon. Nakita agad ng dalaga ang isang maganda at mamahaling sasakyan sa harap ng mansyon. Sakay niyon si Angelo na may kausap sa cellphone. Tumingin lang ang binata sa kanya nang buksan niya ang pinto ng passenger seat at sumakay. Walang namagitang usapan sa kanila hanggang sa marating nila ang parteng manggahan ng hasyenda. Lumabas ng sasakyan si Angelo at lumakad sa mga tauhan na abala sa pag-aani ng hinog na mangga. Naiinis naman na lumabas si Rika ng sasakyan at lumapit sa binata. Parang wala itong kasama kung umasta. Napatingin si Angelo at ang mga tauhan nang makalapit siya. May magandang babae po pala kayong bisita, sir. Wika ng lalaking kausap ni Angelo na sa tingin niya ay nasa earliest 40s na. Magandang araw po, bati ni Rika sa matanda. Naku, magandang araw din iha. Napakaganda mo, wika pa ng matanda. Nasa inyo po ba ang asawa niyo, Mang Ando? Tanong ni Angelo. Opo sir, bakit po? Pwede bang doon muna si Rika ngayong araw? Maaari siyang makatulong kay Aling Juana sa paghahanda ng pagkain ng mga tauhan. Pakisabi lang na hindi siya maaaring mapagod dahil buntis siya. Sagot ni Angelo kay Mang Ando na naging dahilan ng pagtingin ng ilang mga tauhan na malapit sa kanila. Napatingin naman ang matanda kay Rika. Kaano-ano niyo po ang magandang dalaga na ito? Isa na naman siguro siya sa mga babaeng kinupkup ni Doña Olivia. Narinig niyang sabi ng isa sa mga tauhan. Baka nakadisgrasya na naman si Sir Jericho. Magkakaroon na naman ng bastardong ipapanganak sa hasyenda na ito. Naiiling na wika ng isang tauhan na naging dahilan ng bulungan ng iba pa. Paglingon ni Rika kay Angelo ay nakita niya ang pagkuyom ng kamay ng binata. Hindi magiging bastardo ang batang yan. Dahil hindi ako marunong tumalikod sa responsibilidad kagaya ng malimit na ginagawa ni Jericho. Tila nagtitimping sabi ni Angelo. Lahat ay nagulat na napalingon kay Angelo, kabilang na ang dalaga. Bumalik na kayo sa trabaho niyo, maotoridad na sabi ng binata dahil sa inis. Nakatingin pa din ang dalaga sa binata nang hawakan ng matanda ang kanyang balikat. Sabay lakad palayo. Congratulations, iha. Napakaswerte mo kay Angelo. Napakabait ng bata na yun. Pinahahalagahan niya ang lahat ng mahalaga sa kanya, sabi pa ni Mang Ando. Pagkatapos ay sumunod na sa tinatahak na daan ni Angelo. Mang Ando, tawag niya na ikinatigil ng matanda sa paglalakad. Yung tungkol po sa babaeng sinasabi nilang kinupkup ni Doña Olivia? Ano pang nangyari doon? Hindi napigilang itanong niya. Isa yun sa dahilan kung bakit mahirap na kay Angelo ang magtiwala ulit. Walang anak na babae si Doña Olivia, kaya napakalambot ng puso ni Doña
sa mga babae na pumupunta rito na nangangailangan ng tulong. Pero pagkatapos nilang manganak, ay umaalis sila ng walang paalam, na labis na ikinalulungkot ng ginang. Mahal na mahal ni Angelo ang mama niya, at lahat ay gagawin niya para lamang huwag malungkot ang donya. Kaya napakaswerte mo kay Angelo, dahil hindi yan marunong mang-iwan kapag mahalaga sa kanya ang isang tao. Parang anak ko na din ang batang yan. Pinakaayaw niya sa lahat ang taong nangiiwan na lamang ng basta-basta. Lalo na at may responsibilidad na kailangang panagutan. Wika pa ni Mang Ando. Napatango lamang si Rika. Alam na niya ngayon kung bakit ganoon na lamang ang pakikitungo sa kanya ng binata. Sino po ba si Amara? Naguguluhan na tanong ng dalaga. Napakunot naman ang noo ni Mang Ando. Hindi mo kilala si Amara? Si Amara ang pinakamatagal na karelasyon ni Angelo. Hindi nga lamang ako sigurado kung karelasyon ang matatawag doon, dahil mukha naman silang hindi parehong seryoso. Iniwan ni Amara si Angelo para sa ibang lalaki. Nasa ibang bansa sila ngayon. Iyon lamang ang nalalaman ko. Ang mabuti pa ay kay Angelo mo na lamang itanong ang lahat ng gumugulo sa isipan mo. Wika pa ng matanda. Itinuro ng matanda kung nasaan si Angelo at nakangiti itong nagpaalam na sa kanya. Naglakad si Rika patungo sa puno na kinaroroonan ng binata. Nakita niya si Angelo na nakaupo sa isang duyan doon. Hindi mo dapat sinabi na anak mo ito. Kaya ko naman tanggapin ang lahat ng sasabihin ng iba. Marahang sabi niya sa binata. Hindi ko yun ginawa para sa'yo. Para yun sa anak mo, Rika. Gusto mo bang tinatawag na bastardo ang anak mo? Nakatayong sabi ng binata. Hindi maintindihan ni Rika kung bakit ganoon karahas ang tonong ginagamit ng binata. Tumingin siya kay Angelo. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Pabulong na tanong niya dito. Sumulyap lang sa kanya ang lalaki. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako katulad ng ibang babae na nagpupunta at umaalis ng walang paalam. I don't need your money. And I promise, naalis din agad ako dito bago ako manganak. Iniiwas ng dalaga ang kanyang tingin dito. If you want me to stay outside your house, para hindi ako masyadong mapagtuunan ng pansin ng mama mo, at hindi ako masyadong mapamahal sa kanya, ay gagawin ko. Nakayukong wika ng dalaga. I'm not telling you to do that. Seryosong sabi ng binata. Nasaan na pala ang asawa mo? Nalabis na ikinagulat ng dalaga. Wala akong asawa. Then where's the father of your child? Your ex-boyfriend, I guess? Napatingin si Rika sa mga manggahan. Hindi ko alam kung nasan siya. Mahinang sabi niya dito. Bakit kanya iniwan? Tanong pa ng binata. He just left 4 years ago. Nalaman ko na lang na umalis siya ng bansa at may kasama ng ibang babae. Pagkatapos nun ay wala na akong balita sa kanya. Iyon na rin ang naging simula ng pinakamiserableng part ng buhay ko. Humugot ng malalim na hininga ang dalaga. Nasasaktan pa din siya kapag naaalala niya ang pag-iwan sa kanya ng ex-boyfriend niyang si Jericho. Ano na lamang kaya ang sasabihin nito kapag nalaman na ang kapatid nito ang tinutukoy niyang lalaki, ang minahal niya at nang iwan sa kanya? Tumikhim si Rika sa kapilit na iniba ang usapan. Bakit kayo naghiwalay ni Amara? Iyon ang unang tanong na pumasok sa isipan niya. Amara and I lasted for almost a year. It was my fault kung bakit kami nagkahiwalay. Nawalan ako ng time sa kanya dahil sa trabaho ko dito sa farm. Kahit may naririnig akong balita na may kasama siyang ibang lalaki, ay hindi ko pinapatulan. Hindi ko alam kung bakit tumagal ang relasyon namin ng ganong katagal, kahit madami kaming hindi pagkakaunawaan. Sagot ni Angelo na parang tinatamad ng pag-usapan ng bagay na yon. Siguro dahil mahal mo talaga siya at pinagkakatiwalaan mo, sabi ng dalaga. I don't think so. I don't trust her. Not really. Just like the way I don't trust my brother. Wika ng binata. Wala kang tiwala sa kapatid mo? Bakit? Nagtatakang tanong niya. Ako ang mag-isang nagpatakbo ng farm na to.
pamula nang makatapos ako ng kolehiyo. Mahal ng ama ko ito. At nung mawala siya, ay ako ang pumalit sa kanya, kaya ayokong pabayaan na lamang ito. Si Jericho, wala siyang hilig dito. Hindi ko naman siya masisisi. Car racing ang naging buhay niya. Ang gusto ko lang sa kanya ay tumino at ayusin ang buhay niya. Pero palagi siyang nagbibigay ng problema at nagpapasama ng loob ni Mama. Hindi na itago ni Angelo ang tinatagong galit sa kapatid. Car racing? Tama, yun ang malimit banggitin sa kanya ni Jericho pag magkasama sila noong sila pa. Ni hindi nito na ikwento ang pamilya nito, kaya wala siyang alam kina Angelo at Doña Olivia. Siguro dahil hindi ito clue sa kapatid nito, sabi sa sarili ng dalaga. Sa Manila na nakilala ni Rica si Jericho, at dahil sa lalaki, kaya mas matagal siyang nanatili sa syudad. Wala din naman talaga siyang hilig sa hasyenda, pamula nung bata pa siya. Hindi rin niya kilala ang mga nakakasalumuha ng ama niya sa negosyo o nakakapartner nito sa business. At kahit alam ni Rica na nagmamay-ari si Jericho ng farm, ay hindi niya naisipang bumisita doon. Ngumiti si Angelo. Pwede bang wag na natin pag-usapan ng mga bagay na hindi naman mahalaga? May mas madami pa akong dapat isipin, ang manggahan. Wika ng lalaki. Hindi napigilan ni Rica na hindi titigan ang mukha ng binata. Mas gwapo pala ang lalaking ito kapag nakangiti, bulong niya sa sarili. Ipakita ko muna sa iyo ang buong manggahan bago kita dalhin kay Aling Juana. Marunong ka bang magluto? Tanong ng binata. Oo naman, tinuruan ako ng mami ko ng mga specialty niya. Napatigil ang dalaga nang maalala ang mga magulang niya. Okay ka lang ba? Anong nangyari sa kanila? Tanong ng binata. Hindi namalaya ng dalaga nang alalahan ang nakaraan. Namatay ang magulang niya sa isang car accident. I was only 22 and that was the worst day of my life. Hindi napigilang alalahanin ang hirap na pinagdaanan. Si Tyrone, ang kuya niya, hindi niya tunay na kapatid, pero legally adopted ito ng kanyang magulang pamula noong 10 taong gulang pa lang ito. Ito ang nagsabi sa kanya ng nangyaring aksidente sa mga magulang niya. Dahil malaki ang tiwala niya sa kapatid niya, kahit ang hasyenda niya ay dito niya muna pinamahala, habang hindi pa niya kaya na patakbuhin ito ng mag-isa. Kahit tutol ang abogado nila sa desisyon niya. Iha, ikaw lang ang dapat magmana ng hasyenda na ito, dahil ipinangako ng ama mo sa lolo mo na ipamamana niya ang buong lupain na ito sa kadugo nila. Wika ng abogado. Pero buo ang desisyon niya na ipamahala muna ito sa kuya niya, dahil malaki ang tiwala niya dito at alam niyang aalagaan nito ang hasyenda. Wala nang nagawa ang abogado. Thank you, kuya. Hindi ko alam ang mangyayari sa akin kung wala ka. Buong puso niyang pasasalamat sa kapatid. Lagi na lang itong nasa tabi niya kapag may problema siya. Ito ang tagapagtanggol niya kahit noong bata pa siya. It's okay. Alam mo naman na hindi kita pababayaan. Pero may aasikasuhin akong importanteng bagay. Kaya papupuntahin ko muna dito si Tita Doreen, sabi ng lalaki. Bakit siya pa, kuya? Si Tita Doreen ang pinakaayaw niyang tiyahin sa side ng mami niya. Pero dahil sa desisyon ng kuya niya, ay wala siyang nagawa. Ilang linggo ang lumipas, wala pa siyang ginawa kundi ang magkulong sa kwarto niya. Isang gabi, ay naisipan niyang lumabas. Nagulat si Rica nang mapansin niyang may kausap na lalaki ang Tita Doreen niya. Sigurado ka bang malinis yung nagawa ni Tyrone ang inuutos ko? Tanong ng babae. Siguradong sigurado po, boss. Kahit pa imbestigahan ng pulis, ay hindi nila malalaman na tinanggalan ng preno ang sasakyan nila. Kawawang mag-asawa. Katatapos lang mag-enjoy sa Tagaytay, pero walang kaalam-alam na balak ng tapusin ang ampon. Wika pa ng lalaki. Narinig din ni Rica ang pagtawa ng tiyahin. Dapat lang sa kanila yun, mawala na sa mundo. Sabi pa ng babae, at pinaalis na ang tauhan. Gulat at galit ang naramdaman ni Rica ng mga oras na yun.
Pinatay ng mga taong malapit sa pamilya nila ang kanyang magulang. Ang tao na pinagkakatiwalaan niya ng sobra. Ang kuya niya mismo ang pumatay sa mga ito. Napaiyak na nilapitan niya ang tiyahin. Walang yaka, ang kapal ng mukha mo. Paano mo nagawa lahat ng yun? Lalo na kay mami. Iyak na sabi ng dalaga. It's good na alam mo na ang lahat. Wala na kaming dapat itago sa iyo ni Tyrone. Wika pa nito. Bahagya itong lumapit sa kanya. Nasa mata ang puot na hindi niya alam ang dahilan. Tutal, hindi ka na namin kailangan dahil nakuha ko na ang kailangan ko sa'yo. Dapat siguro ay sumunod ka na sa mga magulang mo. Nang iinsultong sabi nito. Kumunot ang noo ng dalaga. Anong ibig sabihin nito? Na nakuha na nito ang gusto nito? Nalilitong tanong niya sa sarili. Hindi mo alam? Pinalitan ni Tyrone ang papel na pinirmahan mo. Ako na ang nagmamay-ari ng hasyenda. Wika pa nito. Ganoon na lamang ang gulat ng dalaga. Dala ng galit ay hindi niya naiwasan na sampalin ito. At higit pa roon ang gusto niyang gawin dito. Nang akmang sasampalin rin siya nito, ay may pumigil sa kamay ng tiyahin. I told you not to hurt her. Narinig niyang galit na sabi ni Tyrone. Hinila siya nito palayo mula sa tiyahin. Are you okay? Tanong ng kapatid. Ano ba ang... Hindi na nito natapos ang sasabihin nang sampalin niya ito. Ang kapal ng mukha mo? Bakit kuya? Bakit mo nagawang patayin ang mga magulang natin? Minahal ka ni Papa na parang isang tunay na anak. Bakit nagawa mo to sa kanila? Iyak na sabi ng dalaga. Kahit kailan, hindi ako tinuring na anak ni Papa, Rika. Akala ko ay matatanggap niya ako balang araw. Pero lalong lumala nang nalaman niya na may gusto akong makuha na hindi niya kayang ibigay. Sabi ni Tyrone. Kaya ba nagawa mong alisin ang preno dahil sa bagay na hindi na ibigay ni Papa? Ano pa ang gusto mo, Tyrone? Sisiguraduhin ko na mababayad kayong dalawa ni Tita Doreen. Galit na sabi ng dalaga. Nakuha mo na ang hasyenda sa akin. Pakawalan mo na ako. Hindi, Rika. Dito ka lamang sa tabi ko. Sabi ng lalaki. Tell me, hindi pa ba sapat ang mga ninakaw niyo sa akin? What else do you want? Ikaw ang gusto ko. Gulat na napatingin si Rika sa kapatid. Hindi siya makapaniwala sa salitang binigkas ng lalaki. Hindi mo ba napapansin kung bakit hindi kita magawang pabayaan? Dahil mahal kita matagal na. Higit pa sa isang kapatid. Sabi ng lalaki. Kung mahal mo ako, hindi mo papatayin ang mga taong mahal ko at mahalaga sa akin. Iyak na sabi ng dalaga. Maniwala ka sa akin. Si Doreen ang nagplano ng lahat. Hindi kita kayang saktan. Pinagkatiwalaan kita, Tyrone. Pinagmamalaki kita sa lahat bilang kuya ko. Kahit kailan, hindi ko naisip na gagawin mo ang lahat ng to. Sinira mo ang buhay ko. Iyak na sabi ng dalaga. Nagulat si Rika nang may dumantay sa balikat niya. Ayos ka lang ba? Napalingon siya nang marinig ang boses ni Angelo. Tumango siya at pilit na ngumiti. Pilit niyang kinakalimutan ang mga alaala ng bangungot sa kanyang buhay. Wow! Ang ganda dito, Angelo! Nakangiting pinagmasdan ni Rika ang buong manggahan na hitik ng bunga. You have a really great farm, sabi niya sa binata habang patuloy pa din sila sa paglalakad. Salamat, we also breed different horses here, sabi pa nito. Excited na napatingin si Rika sa binata. Horses? Can I see them? Matagal na din siyang hindi nakakasakay sa kabayo. Yun ang libangan niya sa farm nila dati. Some other time, nakangiting sabi ng binata. Pagkatapos siyang ilibot sa manggahan, ay dinala siya ni Angelo sa bahay ni Aling Juana at umalis din agad pabalik sa farm. Rika, Ineng, abay kanina ka pa dyan nakatanghod sa bintana ah. May problema ka ba? Narinig niyang tanong ni Aling Juana. Napalingon siya sa matanda. Wala naman po.
Naiinip ka ba, Iha? Muling tanong ni Aling Juana. Huwag kang mag-alala, Ining. Siguradong nasa trabaho lang si Angelo. Sadyang minsan ay inaabot na sila ng ganitong oras. Pasado 9:00 na ng gabi at kanina pang tanghali si Rika sa bahay ni Aling Juana. Hindi po ba kayo nahihirapan kapag gabing-gabi na umuuwi si Mang Tonyo? Naisipan niyang itanong sa matanda. Hindi naman. Sanay na rin ako at alam ko namang maraming kailangang gawin sa farm kapag panahon ng anihan. At sabay-sabay pa ang demand ng mga supplier dito. May tiwala naman ako kay Sir Angelo na hindi niya aabusuhin ang kanyang mga trabahador. Napakabait na bata niyang si Angelo. Bata pa lang siya, ay alam ko nang siya ang may kakayanang magpatakbo at magpalagaw ng hasyendang ito. Kaya Ining, pakaingatan mo si Angelo at ang magiging anak niyo. Pagpapatuloy ni Aling Juana, matatag na tao yang si Angelo. Pero isa sa mga napansin ko sa pagkatao niya, napakadali para sa kanyang masaktan kapag iniiwan siya ng mga taong pinahahalagahan niya. Siguro dahil minsan na siyang iniwan noon. Magsasalita sana ang dalaga nang marinig niya ang ugong ng sasakyan. Iha, hinihintay ka na ni Angelo sa labas. Uuwi na raw kayo. Wika ng matandang lalaki. Tumayo si Rika at nakangiting nagpaalam sa mag-asawa. Paglabas niya, ay agad siyang lumapit sa sasakyan at walang imik na sumakay. Tahimik ang naging biyahe nila pabalik ng mansyon. Ilang araw pa ang lumipas ay naging maayos naman ang pakikitungo sa dalaga ng binata. Napalapit na din ang loob ng dalaga kay Doña Olivia dahil napakabait nito sa kanya. Isang umaga, maagang nagising si Rika at naghanda para sa pag-alis nila papunta sa farm. Paglabas ni Rika ng mansyon, ay nakita agad niya si Angelo sa loob ng sasakyan na may kausap na naman sa cellphone. Kailan kaya mawawala ng kausap sa teleponong lalaking to? Bulong niya sa sarili. Lumapit at sumakay na lang siya sa sasakyan. Tinapos naman agad ni Angelo ang pakikipag-usap nang makita siya nito. Itinutok na lamang niya ang paningin sa tanawin sa labas nang umandar na ang sasakyan nila para maiiwas ang paningin sa binata. Nagtaka pa siya nang mapansing iba ang daang tinatahak nila. Saan tayo pupunta? Hindi niya natiis na itanong kay Angelo. I thought you wanted to see the horses. Ganting tanong ng binata. Biglang napabaling si Rika kay Angelo. Talaga? Pinilit niyang itago ang pagkasabik sa tono pero hindi siya nagtagumpay. Nakatutok man ang paningin ng binata sa daan, ay nakita pa rin niya ang pagngiti nito. Parang ngayon ka lang makakakita ng kabayo ah. Nakangiting tanong ng binata. Hindi naman, but I really miss horses. Matagal na rin akong hindi nakakahawak at nakakasakay ng kabayo. I think it's been 3 years. Hindi na nagsalita si Angelo hanggang sa itigil nito ang sasakyan sa tabi ng isang malaking puno. Paglabas ni Rika ng sasakyan, ay agad na sumalubong sa kanyang paningin ang kalawakan ng parte ng hasyenda na napapalibutan ng berdeng damo at ilang mga puno. Lalo pa siyang namangha nang makita ang ilang mga kabayo na nakalabas ng kanilang kwadra at malayang nanginginain ng sariwang damo. Are those Arabian stallions? Tukoy niya sa mga kabayong nakikita. Some of them. Sagot ni Angelo. Nagulat siya nang bigla na lang hawakan ng binata ang kanyang mga kamay. Doon tayo sa loob ng kwadra. Baka may mas magustuhan ka doon. Pagkatapos ay hinila na siya ni Angelo papasok sa malaking kwadra ng mga kabayo. Nasaan ang mga nagbabantay dito? Tanong ni Rika nang mapansing walang tao roon at ilan lang din ang kabayo. Ginagamit kasi ang ibang mga kabayo sa shooting sa bayan. Kung hindi nga lang dahil kay Marco, ay hindi ko hahayaang isama sa shooting na yon ang mga kabayo ng hasyenda. Sagot ni Angelo na lumapit sa isang itim na stalyon na mukhang pinakamahal sa lahat ng nandoon. This is Salvador, my favorite stallion.
You can't imagine how fast he can go. He's a half Arabian. Wika pa ng lalaki. Lumapit ng husto ang dalaga para pagmasdan ang tinutukoy ng binata. Ilang taon na siya? Ibinigay siya sa akin ng papa ko noong 4 years old pa lang ako. He's part of my family. Sagot ni Angelo habang marahang hinahaplos ang ulo ni Salvador na mukha namang tuwang-tuwa sa pagkakita sa amo. Hindi naman napigilan na gayahin ni Rica ang ginagawa nito at hinaplos din ang ulo ng kabayo. Mabait siya, manghang sabi ng dalaga. Kapag kaharap ako, dugtong ng binata na nakangiti. Gusto mo ba silang pakainin? Hindi na, hindi naman ako marunong magpakain. Tanggi ng dalaga. Bakit? Akala ko ba mahilig ka sa kabayo? Kaya dapat marunong ka magpakain sa mga to. Ano ang ginagawa mo? Sinasakyan mo lang sila at papatayin sa gutom? Sabi ng binata. Hindi naman. Takot lang ako magpakain kasi baka kagatin ako. Nahihiyang sabi ng dalaga. Hindi sila nangangagat. Huwag kang mag-alala. Inilagay ni Angelo ang pagkain sa kamay niya. Napasigaw si Rica nang maramdaman ang paglapat ng bibig ng kabayo sa kanyang mga kamay. At nagsimula itong kumain. Hanggang sa nakasanayan na ni Rica at nawala na ang takot niya. Hindi na malaya ng dalaga na nakatitig na sa kanya ang binata. Why are you so beautiful? Mahinang sambit nito. Hindi naman maintindihan ni Rica ang tanong ng binata dahil napansin niya ang paglipat ng tingin nito sa kanyang mga labi. Alam ng dalaga ang posibleng mangyari, pero hindi niya magawang umiwas. Yumuko si Angelo at hinalikan siya. Napapikit ang dalaga habang patuloy pa rin ito sa paghalik sa kanya. Hanggang sa palalimin ng binata ang halik nito. Isang bahagi ng isip niya ang gustong tumanggi, pero hindi niya makontrol ang sarili niya na tugunin ang halik nito. Ilang saglit pa ay bumalik sa wisyo ang isip ng dalaga at naitulak nito ang binata. Babalik na ako kina Aling Juana. Sabay lakad ng dalaga palayo. Sandali, hindi mo kailangan lakarin yun. Ihahatid na kita. Wika ng binata. Walang imik na sumakay si Rica sa sasakyan hanggang sa makarating na sila sa bahay ni na Aling Juana. Salamat. Pabulong na sabi ng dalaga bago binuksan ang pinto ng sasakyan. Pero bago pa siya makababa, ay nahawakan na ng binata ang braso niya. Rica, bulong na sabi ng binata. Pagharap niya ay isang gawad na halik ulit ang ibinigay ng binata sa kanya. Pagharap sa kanya ay tinitigan siya nito at ngumiti. Ingat ka, susunduin kita mamaya. Wika nito. Nahihiya na lamang na lumabas ang dalaga. Ewan ba niya at kung bakit nadadala siya sa binata? Kung bakit kahit kakikilala pa lang niya ito, ay magaan na agad ang loob niya dito. Umayos ka, Rica. Hindi mo pa siya lubusang kilala. Nasaktan ka na dati, kaya dapat ay matuto ka na. Bulong niya sa sarili. Sir Angelo. Napatingin siya sa matanda. Bakit? Nakita ni Angelo ang pagkunot ng noo ni Mang Ando. May problema ka ba, iho? Parang hindi mo naririnig ang sinasabi ko. Kanina ka pa nakatulala dyan. Problema? Wala naman. Pasensya ka na. Medyo pagod lang siguro ako. Pagdadahilan niya. Bakit ba kasi bigla na lang nawawala ang kanyang isip sa trabaho kapag naalala si Rica? At lalo lang nagulo ng dalaga ang kanyang isipan nang matikman niya ang mga labi nito. Ano ba naman kasing pumasok sa isipan niya at nagpadala siya sa tuksong hagkan si Rica? Pero wala na siyang magagawa dahil nangyari na yon at imposible nang matanggal pa iyon sa kanyang isipan. Sir, nang tumingin si Angelo kay Mang Ando, ay may ipinakita itong folder sa kanya. Kontrata iyon ng pagbili nito ng lupa nasa kanlurang bahagi ng hasyenda. Ang Hacienda de Castro.
Yun ang dating hasyenda na kasosyo ng papa niyo sa manggahan, ang De Castro Hacienda Farm, ang isa sa pinakakilala dito sa ating lugar. Wika pa ni Mang Ando. Bakit? May problema ba? Tanong ni Angelo at kinuha ang folder kay Mang Ando. Nagmamatigas pa din sir ang bagong may-ari ng lupa. Hindi raw talaga nila nais ibenta ang buong hasyenda. Sagot ng matanda at napakamot ng ulo. Mukhang mahirap talagang kausapin ang batang iyon, iho. Ako na mismo ang nagpunta sa kanya nung isang araw. Pero ayaw niya talaga. Binasa ni Angelo ang kontrata. Ano kaya ang dahilan at nagmamatigas pa din ang may-ari? 2 taon nang sira at hindi napapakinabangan ang hasyendang iyon. At hindi na yun kumikita. May balak ba siyang gawing tambakan ang lupa na yun? Naiinis na sabi ng binata. Ikaw na muna ang bahala sa hasyenda. At ako mismo ang kakausap sa may-ari. Ang sabi ng binata. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi ko binebenta ang lupain na ito? Hindi ba kayo marunong makaintindi ng salitang hindi? Pagalit na wika ng lalaki, sa tingin ni Angelo ay ilang taon lang ang tanda sa kanya. Katabi ng lalaki ang babae na sa tingin niya ay nasa mid-40s na. I understand what the word means, but unfortunately, I don't take no for an answer. Pinilit ni Angelo na kontrolin ang pagtaas ng boses. Tiningnan siya ng masama ng lalaki. Alam mo, Mr. Benaventura, napakarami ko pang mas importanteng gagawin kaysa makipag-usap sa'yo. Sabi pa ng lalaki na halatang itinataboy na siya. Kaibigan ng ama ni Angelo ang may-ari ng Hacienda de Castro noon. Kaya doon niya naisip pumunta para lalo pang matuto sa pagpapatakbo ng isang buong hasyenda. Utang ni Angelo kay Mr. De Castro ang lahat ng dagdag na kaalaman na naging dahilan ng pag-unlad ng hasyenda na iniwan ng kanyang ama. Itinuring na din siya na mag-asawa na parang isang tunay na anak. Minsan nga ay nahiling ang mag-asawa na siyang magpatuloy ng hasyenda kapag nawala silang mag-asawa. Ngayon ay nais nang tuparin ni Angelo ang kahilingang iyon nang makita ang pagpapabaya ng bagong may-ari ng hasyenda. Hindi na magbabago ang aking pasya, kaya hindi ako makapapayag na mapasa kamay lang ito ng iba. Seryosong sabi ng lalaki. Tumaas ang kilay ni Angelo at pinakatitigan ang lalaki. You mean ikaw ang anak ni na Mr. De Castro? Hindi makapaniwalang tanong niya. Oo. Walang palyang sagot ng lalaki. So, 2 pala ang anak nila. Sa pagkakaalam ko kasi, ay babae ang anak nila. Nasaan na siya? Tanong pa ni Angelo. Napansin niya na tila bahagyang natigilan ng lalaki sa tanong niya. Hindi mo na kailangan malaman kung nasaan siya. Sagot ng lalaki bago tumalikod. You can leave now. Sige, aalis na ako Mr. De Castro. Pero asahan mo na babalik ako at kukumbinsin pa din kita. Sabi ni Angelo sabay paalam sa lalaki. Nasa labas na ng mansyon si Angelo nang tumunog ang kanyang cellphone. Napailing siya nang makita kung sino ang tumawag. Anong kailangan mo? Hindi maitago ang inis sa kanyang boses. Ano? Akala ko ba nasa labas na kayo ng bansa? Bakit ka pa babalik? Ilang sandali siyang nakinig sa pinagsasabi ng kausap. At dahan-dahan na kumunot ang noo niya. Na naman? Nasaan ka? Okay, wait for me there. Iyon lang at tinapos na niya ang tawag. Napatingin si Rica kay Dayan, ang panganay na anak ni Aling Juana at Mang Ando. Ate Rica, nandiyan na si Kuya Angelo sa labas. Mukhang sinusundo ka na. Ngumiti pa ang dalaga. Tumayo si Rica at nagpaalam na kinang Mang Juana. Paglabas niya ay napatigil siya sa paglalakad nang makita ang hindi pamilyar na sasakyan na nakaparada sa tapat ng bahay ni Aling Juana. Nakita rin ni Rica ang lalaki na nakasandal sa harap ng sasakyan. Napalingon ang lalaki sa kinatatayuan nang makita siya nito. Ilang sandali lang ay nakangiti na ang lalaki na lumapit sa kanya. May malalim na dimples sa magkabilang pisngi nito at makakapal na kilay. Napakagwapo niya.
Sabi niya sa sarili, pero hindi niya type. Kung alam ko lang na napakagandang babae ang ipapasundo sa akin ni Angelo, ay nakapaghanda sana ako. Malungkot na tumingin ang binata sa kanya. Bakit ba lahat ng swerte ay napupunta kay Angelo? Sana mas una kitang nakilala sa kanya. Nakangiti pang sabi ng binata. Natawa naman ang dalaga. But I'm cuter than him, right? Admit it. Mas madalas yata akong umiti kaysa sa kanya. That's why, mas madaming babae ang lumalapit sa akin. Nakangiti pang sabi nito. Mas mayabang ka nga lang sa kanya. Biro ni Rika. Totoo naman ang sinasabi ng lalaki, mas madaling pakibagayan ang ugaling to kaysa kay Angelo. By the way, you're Rika, right? Sinabi sa akin ni Angelo kanina nang tumawag siya. Inilahad ng lalaki ang kamay sa kanya. I'm Thunder Vasquez, Angelo's friend. Nakangiti namang tinanggap ng dalaga ang kamay nito. It's nice to meet you, Thunder. Wika ng dalaga. Nang nasa sasakyan na sila, ay walang tigil sa pagkikwento ang binata. Hindi mo mahahalata sa itsura nito na joker ito at masarap kausap. Kahit paano ay napapangiti siya nito. Bakit nga pala ikaw ang susundo sa akin? Wala ka bang trabaho sa Manila ngayon? Ipinatawag ako ni Angelo dahil may mahalaga kaming dapat pag-usapan ngayon tungkol sa kontrata ng pagbili ng mga lupain dito. Saglit itong tumingin sa kanya at ngumiti. I'm his lawyer. Hindi makapaniwala na tumingin siya kay Thunder. Talaga? Bakit? Wala ba sa itsura ko? Nakangiting tanong ng lalaki. Medyo, pag-amin ni Rika. Hindi pa din siya makapaniwalang ganoong klase ng trabaho pala ang ginagawa ng lalaki. Dahil parang wala itong problema kung umasta. Magkaibigan kami ni Angelo matagal na. Kahit mukhang mas seryoso si Angelo, ay magkasundo naman kami sa ibang bagay. Madami kami sa magbabarkada kung tawagin ay society. Pag may trouble ang isa, ay isang tawag lang at andun lahat ng barkada. Minsan ay makikilala mo din ang iba pa. Sabi pa ng binata. Nasaan na pala si Angelo? Singit ng dalaga sa usapan. Nasa labas siya ng hasyenda. Dapat kanina pa siyang andito. But suddenly, out of the blue, Amara called. So kailangan niya agad pumunta roon. Sagot ng lalaki. Hindi naiwasan ni Rika ang magulat sa sinabi ni Thunder. Hindi niya alam kung bakit. Pero bigla na lang ang paglukob ng inis sa buong sistema niya. Pinagsisihan tuloy niya ang pagtatanong. Oops, I'm sorry. Hindi ko na dapat sinabi yun. Sabi ni Thunder sa mababang boses nang marahil ay mapansin ang naging reaksyon niya. Saka tinakpan ang bibig. Napakadaldal ko talaga. Wika pa nito. Bumuntong hininga na lamang si Rika at itinuon ang tingin sa labas ng bintana ng sasakyan. It's okay. Wala namang masama roon. May pinagsamahan din naman sila. Iyon lang at nanahimik na siya hanggang makarating sila sa mansyon. Pagkatapos kumain ng hapunan ay hindi pa umalis si Thunder at masaya pa silang nagkwekwentuhan ng buhay nito nung nag-aaral pa ito ng college at sa trabaho nito ngayon nang biglang may tinig silang narinig. Akala ko'y nakalis ka na. Sabay pa silang napalingon ni Thunder sa pinanggalingan ng boses. Nakita nila si Angelo na nakatayo habang nakatitig sa kanila. Madilim ang anyo ng binata at nakita ni Rika ang galit sa mukha nito. Pare, nakikain pa kasi ako. Mahinahong pagpapaliwanag ni Thunder. I can see, tapos ka na kumain, umalis ka na. Sabi ng binata sa mga otoridad na tinig. Napakunot ang noo ni Rika habang nakatingin kay Angelo. May problema na naman bang binata? Bulong niya sa sarili. Nakita niyang ngumiti at tumango si Thunder. I see. Sabi na lang ni Thunder at tumingin sa kanya. Aalis na ako, Rika. See you again soon. Paalam ng binata bago lumabas ng mansyon. Mukhang close na close ka agad kayo ni Thunder. Ganyan ka ba talaga kalapit sa mga lalaki? Nakatitig na tanong ng binata. Napatingin naman siya sa lalaki. Hindi niya nagustuhan ang ibig ipakahulugan ng mga sinasabi nito. Pero hindi niya ito gustong patulan. Aakyat na ako, sabi ng dalaga.
Ilang hakbang pa lang siyang nakakalampas kay Angelo, ay nahawakan na ng binata ang braso niya at sapilitan siyang pinaharap. Nilalampasan mo na ako ngayon? Marahas na tanong ng binata. Nakita niya ang galit sa maiitim na mata ng binata. Biglang dumaloy naman ang inis ng dalaga sa buong sistema niya ng mga oras na yun. Ano ba ang problema mo? Kung may hindi kayo pagkakaunawaan na kausap mo kanina, huwag mo akong idadamay. Hindi niya napigilang isigaw. Kumunot ang noo ni Angelo. Sinabi sa'yo ni Thunder na nakausap ko si Amara? Wala na akong pakialam kung sino man nakausap mo. Sabi ng dalaga sa inis, pinang umakyat sa hagdan, papunta sa kanyang kwarto. Naiwan namang napapaisip ang binata. Nasa kwarto si Angelo at nakatayo malapit sa bintana habang umiinom ng alak. Bakit ang laki ng impact sa akin ng babaeng yan? Bakit nagalit ako kanina nang makita ko siyang kasama ng kaibigan ko? Bulong niya sa sarili. Nakatitig siya sa labas ng bintana nang may marinig siyang ungol na nanggagaling sa kwarto ni Rika. Lumapit siya roon at bahagyang nakabukas ang pinto nito. No, please! Nabahala si Angelo nang nagsalita ang dalaga. Hindi na siya nagdalawang isip na buksan ang pinto. Nakita niya si Rika na pabiling-biling sa kama nito. She must be having a bad dream. Bulong ng binata sa sarili. Lumapit siya at bahagyang niyugyog ang balikat ng dalaga. Rika, wake up! Marahang sabi niya. No, ayoko na. Pakawalan niyo ako. Wake up, Rika! You're dreaming! Nagmulat ng mata ang dalaga. Bigla itong napaupo at sumiksik sa headboard ng kama. Kitang-kita ng binata ang takot sa mga mata ng dalaga at ang luha nito. It's okay, bulong ng binata. Itinaas niya ang mga kamay para hawakan ang mukha ng dalaga at pahiran ang mga luha nito. Nagulat si Angelo nang sugurin siya ng yakap ng dalaga at umiyak ng malakas. Napalunok ang binata. Hindi niya napaghandaan ang ginawa ng dalaga. Kaya hindi kaagad niya nakontrol ang sariling katawan. Tulungan mo ko, narinig niyang sabi ng dalaga sa pagitan ng pag-iyak. Gusto niya akong patayin. Patuloy ni Rika. Shh! It's going to be alright. It's just a dream, baby. Bulong niya dito. Ilang sandali lang ay tumigil na sa pag-iyak si Rika. Pero nakayakap pa rin ito sa kanya. Are you okay? Mahinahong tanong ng binata. Tumango lang ang dalaga. Matulog ka na ulit, Rika, sabi ng binata. Humiga namang muli ang dalaga. Please, don't leave me, pakiusap ni Rika sa binata. Tumango lang si Angelo at muling naupo sa gilid ng kama. At pinagmamasdan na lamang ang nakapikit na dalaga. Ilang oras na siyang nakatitig lamang kay Rika. Hanggang sa hindi namamalayan na unti-unti na siyang hinihila ng antok. Kinaumagahan, dahang-dahang nagmulat ang mga mata ni Rika at agad sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Bakit parang napahimbing ngayon ang pagtulog niya? Naibulong niya sa sarili. Nag-iinat pa siyang bumangon at umupo sa kama nang mahagip ng kanyang tingin ang isang bulto ng katawan na nasa kanyang tabi. Nagulat si Rika nang malamang si Angelo ang nakadapang iyon sa kama. Napapikit siya nang maalala ang nangyari kagabi. Pinagmasdan niya ang binata, ang maamong mukha nito, ang mapupulang labi nito. Nag-init bigla ang pakiramdam niya nang maalala ang paghalik ni Angelo sa kanya kahapon sa kwadra. Ayaw man niyang aminin, ay nagustuhan din niya ang halik ng binata. This serious handsome man was a great kisser. Nasabi niya sa sarili. Kailangan niyang umalis ng kwarto bago pa magising si Angelo. Hindi niya alam kung paano pa kikiharapan ang binata pagkatapos ng nangyari kagabi. Pagbaba ni Rika, ay agad siyang sinalubong ni Doña Olivia at niyayang kumain. Iha, mabuti at gising ka na. Mag-almusal ka na at samahan mo ako mamaya. Pwede ka ba, Iha? Nakangiting tanong ng ginang. Ngumiti naman ang dalaga. Siyempre naman po.
Saan po ba kayo pupunta? Tanong ng dalaga. Gusto kong magtungo ngayon sa bayan. Bibisita muna ako sa klinika ng doktor ko. Isasama na kita para mapacheck up mo na rin ang kalagayan mo ngayon. Ihihingi kita ng vitamins para sa dinadala mo. Napapansin ko kasing parang pagod na pagod ka na nitong mga nakarang araw. Sabi pa ni Doña Olivia. Natigilan naman si Rica sa sinabi ng ginang. Hindi niya napaghandaan ang pagdating ng oras na yon at wala siyang mahagilap na sasabihin. Hindi na niya kakayanin pang magsinungaling ulit sa matanda. Napakabait ng ginang sa kanya. Ano na ang gagawin ko? Paano kung malaman itong katotohanan? Bulong na sabi ng dalaga sa sarili. Napansin naman ni Doña Olivia ang naging reaksyon niya. Ayaw mo ba, iha? Napatingin siya kay Doña Olivia. Nakatitig ito sa kanya. Ibinuka niya ang bibig para magsalita, pero muli lamang isinara dahil hindi niya alam ang sasabihin. Napayuko na lamang ang dalaga, hanggang sa maramdaman niya ang paglapit ng ginang. Hinawakan ni Doña Olivia ang kanyang kamay at ngumiti sa kanya. Alam ko, iha. Mahinang sabi ni Doña Olivia. Tila ba isang ina na alam ang pinagdadaanan ng anak? Alam niyo po? Pero paano? Nagtatakang tanong ng dalaga. Hindi ba sinabi sa'yo ni Angelo na doktor ako? Tumigil lang ako magtrabaho nung pinakasalan ko si Diego. Pero di ibig sabihin nun ay nawala na ang lahat ng kaalaman ko sa medisina. Iha, you're not showing symptoms of being pregnant. Isa rin akong ina. Kaya alam ko ang pinagdadaanan ng isang buntis. Paliwanag ng ginang. Muling napayuko si Rica. I'm really sorry, ma'am. Hindi ko naman po intensyon na lokohin kayo. Hinging paumanhin niya kay Doña Olivia. Iyon lang ang tanging masasabi niya ng mga oras na yon. Hindi niya gustong isipin ng ginang na manluloko siya gaya ng ibang mga babaeng nanloko rito. Matapos kupkupin at alagaan. Ayaw na niyang madepress itulit. I'm really sorry, malungkot na sabi ni Rica. Naiintindihan kita, iha. Alam kong nagawa mo lang magsinungaling dahil kailangan mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko to'y papaalam kay Angelo. Nakangiti na sabi ni Doña Olivia. Nagtatakang nag-angat ng tingin si Rica. Sigurado akong paaalisin ka ni Angelo kapag nalaman niya ang totoo. Napailing na lamang ang ginang. Ewan ko ba sa batang yun? Kung anong problema at napakadaling magalit. Wika pa nito. Salamat po. Nagpapasalamat talaga si Rica sa kabaitan ni Doña Olivia. Ibang-iba ang ginang kay Angelo. Napakadali para sa ginang ang magtiwala. Kumain na tayo at samahan mo na ako sa bayan. Nakangiting sabi ng ginang. Pupunta na rin tayo sa bayan. Gusto kong ipagawa ka ng damit na susuotin mo sa party sa susunod na linggo. Maya-maya ay sabi nito. Party? Tanong ng dalaga. Oo, iha. Dito gaganapin ang party ni Franco, ng pinsan ni Angelo. Pinagbigyan ko na gamitin itong mansyon dahil minsan lang yung bumisita dito. I want you to be there. Gusto kong ipakilala kita sa mga kaibigan ko. Wika pa ng ginang. Nakangiti naman si Rica na sumang-ayon dito. Pagkatapos kumain, ay umakyat na sa kanyang kwarto si Rica para mag-ayos sa lakad nila ni Doña Olivia. Pero muli ring napatigil nang maalalang naroon si Angelo. Napailing ang dalaga. Wala na siguro sa kwarto yun. Bulong niya sa sarili. Pigil ang hiningang binuksan niya ang pinto. Nakahinga ng maluwag nang makita niyang walang tao sa kama niya. Tuloy-tuloy na siyang pumasok sa kwarto at kumuha ng damit sa closet. Pagkatapos ay naglakad papunta sa banyo. Akmang bubuksan niya ang pinto ng banyo nang bigla iyong bumukas at iniluwal si Angelo. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ang binata. Sorry. Akala ko nakalis ka na. Napatitig siya sa katawan nito. Nakabalot lang ng tela ang babang bahagi ng katawan at kita niya ang magandang hubog ng katawan nito.
Ginamit ko lang ang banyo mo. Ayos lang ba yun? Nakangiting tanong ng binata. Tumango lang ang dalaga at umiwas ng tingin. Hindi nga pala ako makakasama ngayon sa farm. Bakit? Tanong ng binata. Sasamahan ko ang mama mo sa bayan. Simpleng sagot ng dalaga. Rika, yung nangyari sa ating kagabi. Nung pagkaalis ni Thunder, gusto kong humingi ng pasensya. I'm sorry. Hinging paumanhin ng binata. It's okay. Alam kong pagod ka lang kaya mo nasabi yun. Diningnan ni Rika ang binata. Nakatitig ito sa kanya. Naalarma siya nang lumapit ito sa kanya. Balak sana niyang umatras pero hindi niya magawa dahil nahawakan ni Angelo ang kamay niya. Gusto mong malaman kung ano ang gusto kong gawin kagabi? Malamyos na sabi ng binata at unti-unting lumapat ang labi nito sa kanya. Hindi kaagad nakapag-react ang dalaga nang maramdaman niya ang labi ng binata. Napapikit na lang siya habang tinutugon ang halik nito. Hindi niya alam kung bakit hindi niya magawang tumanggi sa binata tuwing hahalikan siya nito. Hanggang sa naramdaman ng dalaga ang paglapat ng likod niya sa malambot na kama. Patuloy na ninanamnam ng binata ang labi niya at hindi alintana ng dalaga ang bigat ng binata. Nang bigla silang natauhan, nang biglang makarinig ng pagkatok sa pinto. Rika, iha, nakahanda ka na ba? Narinig niyang tawag ni Doña Olivia mula sa labas ng kwarto. Nanlaki ang kanyang mga mata. Naitulak niya si Angelo palayo. Agad siyang bumangon at lumapit sa pinto at nagsalita. Hintayin niyo na lang po ako sa baba, Doña Olivia. Mag-aayos lang po ako. Wika ng dalaga. Sige iha, take your time. Tugon ng ginang. Bumuntong hininga muna si Rika bago lumingon sa kama. Nakahiga pa doon si Angelo. Nakapikit at marahas pa rin ang paghinga. Anong nangyayari sa akin? Bakit hinayaan ko na muntikang may mangyari sa amin ni Angelo? Bulong niya sa sarili. Kinuha ni Rika ang mga gamit niya at diretso sa banyo. Iminulat naman ni Angelo ang mga mata nang marinig ang pagsara ng pinto ng banyo. Ano ba ang nangyayari sa akin? Hindi ako naging ganito sa ibang babae. Nang halikan ko si Rika, may saya akong naramdaman. Nang oras na yon, gusto ko siyang angkinin. Bakit ginugulo mo ang tahimik kong buhay, Rika? Bulong niya sa sarili. Nang maaalala na buntis ang dalaga, bigla siyang napabangon sa kama at muling lumukob ang inis sa kanyang damdamin. Muntik na niyang makalimutan ang bagay na yon. Napatingin siya sa pinto ng banyo bago tuluyang lumabas ng kwarto. Ilang araw na ang lumipas matapos ang nangyari sa kwarto ni Rika ay wala silang naging kibuan ni Angelo. Mukha namang lumalayo rin ang binata sa kanya dahil hindi siya nito sinasama sa farm. Nakatitig lang si Angelo sa mga puno ng mangga nang nasa harap niya habang malalim na nag-iisip. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Nitong nakaraang araw ay subsub siya sa sarili sa trabaho sa farm. Hindi niya gustong umuwi kaagad sa mansyon para maiwasan si Rika. Pero hindi pa rin niya mapigilan ang sariling silipin minsan ang dalaga habang ito'y natutulog. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Pero sigurado siya sa isang bagay. Namimiss niya ang dalaga ng sobra. Alam niyang umiiwas din ang dalaga sa kanya. Napatigil si Angelo sa pag-iisip nang makarinig ng papalapit na ugong ng sasakyan. Nakita niya ang isang black Jaguar na sasakyan at iniluwa noon ang kanyang pinsan na si Franco. Party mo ah, bakit nandito ka na kagad? Tanong niya dito. Ngumiti naman na ang kanyang pinsan. Kumusta ka na? Isang taon din nung huli akong tumuntong dito. Nothing new, sagot ni Angelo. Lumapit sa kanya si Franco at sumandal sa hood ng sasakyan nito. Gusto ko din sanang isurprise si Tita Olivia. I miss her a lot. Wika pa nito. Tumango lang si Angelo. Nilingon siya ni Franco, saka tumawa. You haven't changed, dude. Still, napatigil ito sa pagsasalita
at sabay pa silang napatingin sa sasakyan na pumarada malapit sa kanila. Nagulat pa si Angelo nang makita ang pagbaba nina Thunder at Rika. Pagkababa nina Rika at Thunder sa sasakyan, ay agad tumutok ang paningin ng dalaga kay Angelo. Mukhang nagulat si Angelo pagkakita sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang magtama ang kanilang mga mata. Namimiss ko na siya. Bulong niya sa sarili. Frank, pare! Narinig ni Rika sa tawag ni Thunder sa kasama ni Angelo. Noon lang niya iniiwas ang tingin kay Angelo at pinagmasdan ang lalaking sa pagkakaalam niya ay pinsan ng binata. Nakatingin din ang lalaki sa kanya. He was very handsome in his own way. Sabi niya sa sarili. Ninitian si Rika ni Frank nang makalapit sila ni Thunder sa kinaroroonan ng dalawa. Seryoso ang tingin ni Angelo sa kanya, kaya bahagya niyang iniiwas ang tingin dito. Frank, pare, it's good to see you here. Happy birthday in advance. Tatanda ka na naman. Nakangiting bati ni Thunder. Tumawa naman si Frank. Yeah, I hate it. Sabi nito sa magaspang na tinig. Mukhang may kasama ka. Girlfriend mo? Tanong ng binata. Naku, hindi. Rika, si Franco nga pala, pinsan ni Angelo. Franco, si Rika. Nakatira siya ngayon sa bahay ni na Angelo. Pagpapakilala ni Thunder sa dalawa. Sandali nang sumulyap si Franco kay Angelo bago muling ibinalik ang tingin kay Rika. Bakit hindi mo sinasabi sa akin na may napakaganda palang babae sa bahay niyo, pinsan? Sabay lahad ng kamay nito sa dalaga. It's pleasure to meet you, Rika. Nakangiting sabi ni Franco. Tinanggap naman ni Rika ang pakikipagkamay nito. Nagulat pa siya nang biglang itinaas ng lalaki ang kamay niya at dinala sa bibig para halikan ang likod ng kanyang palad. Beautiful, bulong ni Franco. Pasimpleng binawi niya ang kamay niya na ayaw pa din bitawan ng binata. Pagtingin niya ay nakita niya ang nanlilisik na mata nito na nakatitig sa kanya. She's really beautiful, right, Franco? Nabihag din ako na kagandahan niya. Natatawang sabi naman ni Thunder. Hindi na niya inintindi ang pinag-uusapan ng dalawa dahil na kay Angelo ang kanyang atensyon. Okay lang ba na akong maghatid kay Rika sa mansyon niyo? I want to take a walk with her to know her better. Narinig ni Rika na tanong ni Frank kay Angelo. Sumulyap muna si Angelo kay Rika bago muling ibinalik ang tingin sa pinsan. Bakit hindi? Kailangan ko na din naman bumalik sa mansyon. Pagpapahintulot nito kay Frank. Great! Ngumiti si Franco at niyaya siyang maglakad. Hindi magawang tumanggi ni Rika dahil ayaw niyang mapahiya si Franco. Kinabukasan, nakaharap sa salamin si Rika habang pinagmamasdan niya kanyang sarili. Nagsisimula na ang party sa baba. She was confident of her looks, pero kinakabahan siya sa magiging reaksyon ng nag-iisang taong nagpapagulo sa kanyang isipan ngayon. Huminga ng malalim si Rika bago siya lumabas ng kwarto at bumaba ng hagdan. Habang bumababa siya ng hagdan, ay nahagip ng kanyang paningin si Angelo na nakatitig sa kanya. This was the first time she saw Angelo wearing formal suit. Nanuyo bigla ang kanyang lalamunan habang nakatingin sa binata. Nagpatuloy siya sa pagbaba ng hagdan na nakatingin pa din si Angelo sa kanya nang biglang sumulpot si Franco sa kanyang harapan. Ngumiti ito at pinagmasdan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. You're very beautiful. Hindi itinago ni Franco ang paghanga sa kanya. Thank you and happy birthday. Nakangiting sabi niya sa binata. Halika, ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Sabi ni Franco, sabay hawak sa mga braso niya. Napasulyap naman siya kay Angelo, subalit busy na ito sa kausap nitong lalaki. Kaya nagpatangay na lamang siya kay Franco papunta sa mga kaibigan ng lalaki. Well, I want you to meet my friends. They are Angel's friends as well. Wika pa nito. Isa-isa nitong ipinakilala sa kanya ang mga kaibigan nito
na lahat ay binayayaan ng kagwapuhan. Si Marky, isang engineer, si Justin, isang doktor, at si Chris, ang pinakamayaman na businessman sa magkakaibigan. Hindi napigilan ni Rika na humanga. Mga bata pa nga ang mga ito, pero kumikita na agad ng milyon. Nang tingnan niya si Franco, ay wala sa loob na napasunod siya sa tingin ng tinitingnan nito. Napansin ni Rika ang isang magandang babae na kumapit sa braso ni Angelo. Biglang nakaramdam ng inis ang dalaga. Maya-maya pa ay biglang lumapit ang isang kaibigan ng lalaki na si Chris at kinausap si Franco, kaya nagpaalam ito sa kanya. Naiwang mag-isa si Rika nang biglang lapit naman sa kanya ni Thunder. "Sa wakas, masosolo na rin kita, sweetheart," nakangiting sabi nito. "Ano na naman na kailangan mo, Thunder? Wala ako sa mood para makipagbiruan," sabi niya sa binata. "I want to dance with you." Walang pasakalye na sabi naman ni Thunder sa kanya. Ilang sandali pa ng pangungulit ng binata sa kanya, ay pumayag na din siya para naman matigil na ang pagmumukmuk niya. Sumama siya kay Thunder papunta sa kumpol ng mga guest na nagsasayawan. Hindi niya napigilan ang sarili na sulyapan si Angelo. Kasama pa din ito ang babae na nakita niya kanina. Sino ang babaeng iyon? Hindi na niya napigilan ang kanyang iritasyon sa tinig. Sinundan ni Thunder ang tinitingnan niya. Iyon bang lumalandi kay Angelo? Napangiti naman si Rika sa term ng ginamit ni Thunder. Siya si Amara, sagot ni Thunder na nagpawala ng ngiti sa kanya. Siya ang ex ni Angelo na ngayon nga ay nakikipagbalikan sa kanya dahil iniwan siya at niloko ni Jericho. Wika pa ng lalaki. Nagtatakang napatingin naman si Rika kay Thunder. Jericho? Yes, si Jericho. Kapatid siya ni Angelo. Tingin ko hindi naman gustong mag-agaw ni Echo. Kusa naman kasing lumapit si Amara dito. After the Angelo-Amara breakup, ay sumunod si Amara kay Echo sa States. At noong araw na sinundo kita, kababalik naman ni Amara dito. Wika pa ng binata. Hindi alam ni Rika kung bakit gusto na lang niyang umalis at magkulong na lamang sa kwarto. Ibig sabihin, pinuntahan agad ni Angelo si Amara nang makabalik dito? Hindi niya naitago kay Thunder ang pait na kanyang boses. Tinitigan siya ni Thunder. Yes, he did. Pinuntahan niya si Amara dahil sa ibang dahilan. Pumunta doon si Angelo dahil ibinalita ni Amara na nasangkot na naman si Echo sa gulo sa States. Yun lang yun. Hindi na uli nagsalita si Rika. Ayaw na niyang marinig ang mga bagay na may kinalaman kina Angelo at Amara. Pagsulyap niya sa mga ito, ay parang may tumarak sa kanyang puso na patalim. Nang makita niyang may ibinulong si Angelo na ikinatuwa naman ni Amara. Itinuon na lamang ng dalaga sa pagsasayaw kahit na nakaramdam siya ng sakit sa kanyang puso. Maya-maya pa ay biglang lapit naman ulit ni Frank sa kanila para ayain siyang sumayaw. Napakaganda mo, Rika. Wika ng lalaki. I like you. Wika pa nito. Nagulat naman si Rika sa sinabi ni Franco. Hindi niya alam kung nagbibiro ito sa kanya. Pero kita niya ito, nakakaiba ang tingin na hindi kagaya ni Thunder, na alam niyang kaibigan lang talaga ang tingin nila sa isa't isa. Happy-go-lucky si Thunder. Samantalang si Franco ay parang si Angelo na seryoso. Hindi niya matagalan ang malagkit na tingin ni Franco, kaya agad na iniiwas niya ang tingin dito. Nagulat pa siya nang makita si Angelo sa kanilang tabi. Pwede ko ba siyang maisayaw, Franco? Dama ni Rika ang maotoridad na boses ni Angelo. Walang nagawa si Franco kundi ang pumayag siya kay Angelo. Pero hindi siya inawakan at isinayaw ng binata. Mahabang sandali lang silang nakatitig sa isa't isa. Pagkatapos ay hinablot siya ng binata sa braso at dinala sa labas ng mansyon. Pinakawalan ni Rika ang pagpipigil ng hininga. Ano ba ang kailangan mo? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Baka hinahanap na ako ng mama mo.
Hindi pa ako nakakalapit sa kanya pamula nung bumaba ako sa hagdan, sabi ng dalaga. Kitang-kita niya ang pag-ismid ni Angelo. Kanina ka pa nakababa, pero hindi mo nagawa na makalapit sa kanya. Dahil wala kang ginawa, kundi makipag-flirt kay Franco. Pagalit na sabi ni Angelo. Sumabog naman ang matinding galit niya sa binata. At ikaw, wala kang ginawa kundi makipaglandian kay Amara. At masayang-masaya ka pa na pabulong-bulong sa kanya. Galit na sabi ng dalaga. Hindi ako nakikipag-flirt kay Amara. Kita ko kayo ni Franco na malapit sa isa't isa na parang maghahalikan na kayo. Wika pa nito. Nagulat pa ang dalaga nang bigla siya nitong isinandal sa dingding ng garden. Tinitigan siya ng binata. Alam mo bang lahat sila ay sinasabi na napakaganda mo? Pero hindi. Bulong ni Angelo. Dahil sobrang ganda mo. Marahang hinaplos ni Angelo ng mga daliri ang labi ng dalaga. Akin lang ito, naiintindihan mo ba? Ako lang ang may karapatan ng malik dito. Wika pa ng binata. Marahan siyang hinalikan ng binata. Napapikit naman ang dalaga. Alam ng dalaga na miss niya na ang binata. Alam mo bang gusto kong sumugod kanina nang makita kong may kausap kang ibang lalaki? Ako lang dapat, babe. Sabay yakap at halik ng binata sa kanya. Nakaramdam naman ng kasiyahan ang dalaga sa pagtawag sa kanya ng binata na babe. Hindi man sinasabi nito na mahal siya nito, pero ramdam niya ang tibok ng puso nito. Pagkatapos ng tanghalian, ay dumiretso si Rika sa sala para magpahinga. Nang biglang lumapit sa kanya si Amara. Ilang araw na rin ang nakalipas, pagkatapos ng party ni Franco, ay pinagtaka niya kung bakit hanggang ngayon ay naroon pa rin si Amara sa asyenda. Mukhang wala talaga itong balak tumigil hanggat hindi niya nakukuhang muli si Angelo. Wika ng dalaga sa sarili. Nasa farm si Angelo ng mga oras na yun. Ano bang relasyon niyo ni Angelo? Mataray na tanong sa kanya ni Amara. Sa inaasta ng babae, halatang away ang kalalabasan ng pag-uusap nila. Pinagtaasan siya ni Amara ng kilay. Malandi ka rin, no? Sino ba talaga kina Franco, Thunder at Angelo ang gusto mo? O baka naman lahat sila? Nang iinsulto na sabi ng babae. Pwede ba, Amara? Wala akong panahong makipagtalo sa'yo. Mahinahon na sabi ni Rika. Layuan mo si Angelo dahil akin lang siya. Sigaw ni Amara. Tuluyan nang naubos ang pasensya ni Rika. Hindi ba't pinagpalit mo siya sa kapatid niya? Kaya wala ka ng karapatan sa kanya. Inis na sabi niya dito. Siguro sinadya mo ang lahat ng to para makapasok ka sa buhay ni Angelo. Matagal kaming nagsama ni Angelo, kaya alam kong pampalipas oras ka lamang niya. Kapag nagsawa na siya sa'yo, wala siyang ibang babalikan kundi ako. Nakangising sabi nito. Napaismid naman si Rika. Ganoon ba? Alam mo pala yan. Dahil ganoon ka rin lang kabilis na pinagsawaan ni Jericho. Wika pa ni Rika. You bitch! Galit na sabi ng babae. Stop it, Amara! Naudlot ang aktong pagsampal sa kanya ni Amara nang marinig niya ang isang boses. Sabay pa silang napatingin ni Amara sa nagmamay-ari ng pamilyar na tinig na yun. Nanlaki ang mga mata ni Rika nang mapagsino ang lalaking umawat kay Amara. Bigla siyang napahawak sa sofa dahil pakiramdam niya ay matutumba siya. What the hell are you? Napatigil ang lalaki sa pagtatanong kay Amara nang mapatingin ito sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata. Ilang taon din ang lumipas nang huli silang magkita ng lalaki sa personal. Hindi niya inaasahan ang muli nilang pagkikita, kaya hindi kaagad gumana ang isip ng dalaga. Mukhang nagulat din ang lalaki nang makita siya. Halong emosyon ang naramdaman ni Rika ng oras na yon. Unang nakalma sa kanila si Amara at
at kaagad na lumapit sa lalaki. Jericho? You surprised me. Bakit hindi ka nagpasabi na babalik ka na? Nakangiting sabi ng babae. Hindi sinagot ng lalaki si Amara. Patuloy pa rin itong nakatitig sa kanya. Anong nangyayari dito? Sabi ng isang tinig. Bumalik lang sa realidad si Rika nang marinig ang boses ni Angelo. Tiningnan niya ang binata. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin dahil pakiramdam niya ay namamanhid ang kanyang buong pagkatao. Bakit hindi ka nagpasabi na babalik ka na? Tanong ni Angelo na katulad din ng tanong ni Amara ay hindi sinagot ni Jericho. Sa halip ay dahan-dahan na lumapit sa kanya si Jericho. Christine, ano ginagawa mo dito? Marahang tanong ni Jericho sa kanya. Hindi. Bulong niya sa sarili. Gustong tumakbo ni Rika ng mga oras na yun. Gusto niyang umiyak at magtago. Christine! Muling banggit ni Jericho sa pangalang matagal na niyang hindi naririnig. Christine! Anong ginagawa mo dito? Ulit ng lalaki. Napailing siya. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Please stop. Gusto niyang sabihin kay Jericho dahil sa nakikita niyang pagtataka sa mukha ni Angelo. Anong ibig sabihin nito? Jericho? Tanong ni Angelo. Kitang-kita sa mukha ng binata ang pinipigil na emosyon. Kilala mo ba siya? Lumipat ang tingin ni Angelo sa kanya at kitang-kita niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata ng binata. Gusto niyang tumakbo palapit kay Angelo at sabihin sa binata ang lahat. Hindi niya gustong isipin ni Angelo na niloko niya ito at pinaglaruan. Siya si Christine, kuya. Narinig niyang sagot ni Jericho. She's my ex-girlfriend. Naikwento ko na siya sa inyo ni Mama. Ano ginagawa niya dito? Sabi pa ni Jericho. Nakita pa niya ang nanlisik na tingin ni Angelo sa sinabi ni Jericho. Nang tingnan siya nito, ay walang emosyon at tila malamig ang tingin nito. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng babaeng yan dito. Marahas na sagot ni Angelo. Ang mga binitawang salita ng binata ay tila punyal na tumusok sa puso ng dalaga. I don't even know her. Iyon lang at muli na itong lumakad palabas ng mansyon. Kahit na nanginginig pa ang kanyang katawan, ay pilit na humakbang at humabol siya kay Angelo. Hindi niya napinansin ang pagtawag ni Jericho. Napatigil si Angelo sa pagpasok sa kanyang sasakyan nang maramdaman ang pagyakap mula sa kanyang likuran. Angelo, please. Please, don't go. Pagmamakaawa ng babaeng, sobra-sobra niyang pinapahalagahan sa loob ng maikling panahon. Pero ano ang ginawa nito sa kanya? Wala siyang kaalam-alam na niloloko lang pala siya ng babae at nagsisinungaling pala ito sa kanya sa buong panahon na yon. Napailing si Angelo. Hindi na niya alam kung ano pa ang dapat isipin. Hindi na niya alam kung ano pa ang paniniwalaan at kung ano ang totoo. Sobrang-sobrang niyang pinagkatiwalaan si Rika. Pero ano ang ginawa ng dalaga? Nagsinungaling ito sa kanya. Pati tunay na pangalan ay itinago nito sa kanya. Sabi niya sa sarili. Marahang kinalas ni Angelo ang pagkakayakap ng dalaga sa kanya at iniharap ito. Tell me, Rick. No, Christine. Humugot muna siya ng malalim na hininga. He was hurt. Gusto na niyang umiyak pero ayaw niyang ipakita kay Christine kung gaano kasakit para sa kanya ang pagsisinungaling ng dalaga. Pilit niyang pinaniwalaan ang sarili na hindi ito katulad ng ibang babae. Bakit kailangan mong magsinungaling sa akin? Nakita ng binata ang pagpatak ng luha mula sa mga mata ni Christine. Gusto niyang murahin ang sarili ng mga oras na yun. Bakit gusto pa din niyang yakapin si Christine sa kabila ng ginawa nito sa kanya?
Napakahirap bang magsabi ng totoo? Bulong niya sa sarili. I'm sorry. Umiiyak na sabi ni Christine. I'm sorry, Angelo. I'm sorry? Sarkastikong ulit na tanong ng binata. Kung hindi pa dumating si Jericho, hanggang kailan mo balak itago sa akin ng lahat? Ipinakita mo lamang sa akin na hindi ka pagkakatiwalaan at hindi mo ako pinagkakatiwalaan sa kabila ng pagtitiwala ko sa iyo. May pait na sabi ng binata. Alam mo na ayaw ko ang nagsisinungaling sa akin. Pero anong ginawa mo? Ginawa mo pa rin. Bahagya niyang inilayo ang dalaga sa kanya. Bigyan mo ako ng panahon para mag-isip. Hindi ko na alam ang dapat gawin. Pagkasabi niyon, ay mabilis na siyang pumasok sa loob ng sasakyan at pinaandar iyon. Umiiyak naman at tulala na naiwan si Christine, na totoong pangalan. Patuloy pa din sa pag-iyak si Christine habang nakatingin sa papalayong sasakyan ni Angelo. Gusto niyang magpaliwanag sa binata at alisin lahat ng sakit na dinulot niya kay Angelo. Alam niya kung gaano kasakit sa binata ang kanyang ginawa. Sinabi niyang hindi siya tulad ng ibang babaeng nanloko noon. Pero ano ang ginawa ko? Mas malala pa ako sa mga babaeng iyon. Bulong niya sa sarili. Iha, narinig ni Christine na pagtawag mula sa kanyang likuran. Paglingon niya ay nakita niya si Doña Olivia. Puno ng awa at pag-alala ang mukha ng ginang. Napayuko si Christine para itago ang patuloy na pagpatak ng luha. I'm sorry, ma'am. Tanging nasabi niya dito. Maging ang ginang ay niloko niya. Hiyang-hiya siya sa mga oras na yun. Tara sa loob, iha, sa library. Doon tayo mag-usap. Yaya ni Doña Olivia. Inalalayan siya ng ginang hanggang sa makapasok sila sa library. Ngayon niya naramdaman na sabihin sa ginang ang buong katotohanan kung bakit nagawa niya ang magsinungaling sa mga ito. Pagkaupo nila ng ginang, ay agad na ikinuwento ni Christine kay Doña Olivia ang nangyari at ang buong katotohanan sa kanyang pagkatao. Umiiyak siya na nagkwento dito. Hindi na itago ng ginang ang simpatsya nang malaman ang buong katotohanan. Buong puso niyang niyakap si Christine. Iha, kausapin mo siya. Kailangan itong malaman ni Angelo para hindi niya isipin na niloloko mo siya. Sabi pa ng ginang. Sobra ko na po siyang nasaktan. Hindi ko na alam kung mapapatawad pa niya ako. Pagkasabi niyon ay muli siyang napaiyak. Shh, tahan na. Hinaplos ni Doña Olivia ang kanyang pisngi. Maiintindihan ka din ni Angelo. Sigurado ako na nagpapakalma lamang yun. Magiging okay din ang lahat, iha. Magpakatatag ka. Sabi ng ginang, sabay yakap muli dito. At dito na po nagtatapos ang 10 kabanata ng Ngayong Nandito Ka. Tuluyan na kayang kamuhian ng binata si Rica na Christine sa totoong pangalan? At paano haharapin ng dalaga ang taong dati niyang minahal na si Jericho? Sana ay muli niyo po akong samahan sa susunod pang kwento. Maraming salamat po.